totoo nga ho ba, may mga kababayan, may mga katutubo ba tayong maapektuhan ng project na yan? Meron pong mga nakatira doon, no? Gusto ko rin po linawin kasi itong New Clark City, itong 9,000 hectares po na to ay lalo na po yung developable area po natin. Yan ay public land, public property. No? Titled po sa gobyerno. Ibig sabihin lahat ng Pilipino pag-aari nila yon. No? Kayo po, ako, no? So meron po tayong stake doon sa area na yon. So nangyari po nung binigay po sa amin yan noong 1992 nung umalis ang mga Amerikano. So na-map na namin yan. At marami diyan may mga area diyan na sinasaka. Ano po. Pero nung napatitulo na po yan sa public yan, so nagawa na po ng plano. Yung mga naunang development namin, ang ginawa namin ay actually kausap po namin yung governor noon, si Governor Yap po noon, yung mayor, yung congressman. Sila nagsabi na kung merong tatamaan dyan, kailangan bigyan nyo yung nararapat na compensation. Pangalawa, kung may bahay dyan, ay hanggat maaari, iusog nyo lang ng konti. So, ang nangyari, kasi dito sa Manila po, kaya medyo mahirap ang mga relocation dahil dito ang trabaho nila, tapos dadalhin sa Rizal. So, parang liblib po yun, babalik sila. So doon po, ang gagawin namin ay usog din sa baryo nila. So hindi sila mawawalay sa mga kapitbahay nila, sa kaklase ng anak nila, sa kumari nila. So andun pa rin sila. Mga gaano karami ho yung maapektuhan? Doon po sa initial na estimate namin doon sa area, meron po mga 80 po siguro na mga families po na nagsasaka. Ano po. At meron silang community doon. Yung community po na yon, naging malinaw na rin kay Mayor na hindi namin sila gagalawin doon. No? Bagaman yon ay nasa ilalim ng New Clark City, pero doon na sila. Sa katunayan, may ginagawa po kasi tayong malaking project doon, yung Virology Institute of the Philippines, na mag-aaral ng mga virus para maiwasan ng sakit na pandemic sa future. So gumawa kami ng kalsada papunta doon. So nung unang gumawa ng design, itong mga consultant natin na from Japan and Singapore, tatamaan yung community na yon. Ang ginawa namin, sabi ko sa mga engineers namin, iusog nyo. Iusog nyo. So, ano po namin, na save namin yung community. Of course, nung ginawa namin yung kalsada, may tatamaang farmland o may tatamaang lupa. Pero yun po ay binigyan namin ng financial assistance o compensation na kapalit ng mawawalang income niya sa loob ng maraming tahon. Ganun. Hindi ko na masabing tahon kasi kapampangan ako. Habi. Alam mo, habi. Maraming taon. So ang mangyari po nito ay hindi po sila yung fear nila na mawawalan sila ng opportunity ay hindi po. In fact, yung pong mga androon ay binigyan pa ho namin sila ng panibagong area na pwede nilang sakahan. At binigyan pa ho namin sila ng initial na pondo para maturuan sila ng mas modern na agriculture. Ayun po mga nagpapa-interview, taga doon ba talaga? Diningnan ko po yung mga video, no? Yung isa doon na medyo sabi niya, tatapon daw sa bundok, para daw silang unggoy. Sabi ko, tinignan ko, hindi naman sa amin to eh. Sa labas yan eh. Sabi ko, bakit sumasakay? No? Sa Bamban siya. So, hindi rin sa amin yan. Tapos yung mga iba, tinignan ko yung mga placards nila, hindi naman BCD o PAC Silica. Doon sa may military base naman ang kanilang concern. But of course, naghalo-halo na. Kasi gusto nilang dagdagan yung mga issues dito sa ating proyekto na to.